Check natin tong ating natira. Mag-iisang buwan na po itong natira natin na punla, oh. Oh, berde-berde pa din. Buhay na buhay pa din. Yung punla natin sa dry. 'Di ba ganito ka dumihan dati? Ganito yan nung nagawa tayo ng punlaan. Tapos ang ginawa natin dito, parang pinala lang natin yan, tinanggalan ng pala lang yung dumi, yung ano na yung damo, tapos winalis. Tapos nagtimpla tayo ng bioenzyme tsaka plant booster, dalawang takip sa 16 liters na tubig. Tapos binasa natin yung lupa. Pagkabasa natin ng lupa, nagpunla tayo, di ba? Itong sa akin kasi nilagyan ko din to ng organic fertilizer na chicken manure. Oh, tapos binasa lang natin. Tapos pagkabasa, pinunla natin sa dry. Ang purpose ko nga doon, sabi ko para hindi bumaon yung ugat, hindi mahirap bunutin. True enough, ganun talaga. Tapos hindi siya nai-stress. Oh, tingnan mo, maabot na to ng 30 days kasi ito yung tira doon sa tinanim natin. O, ngayon binalikan ko. Kumpara mo sa nagpunla ka sa semento, yung nagdapog ka sa semento, o nagdapog ka sa may sapin na plastic, o kung hindi ka nagdapog ka sa lupa, sa putik na bumabaon yung ugat. Ito hindi, oh, tingnan mo, kahit na bunutin mo, lambot to. Oh, ang ganda ng ugat to. Kahit 30 days na po ito. So ang ganda pa rin, pwede mo pa rin i-transplant, oh. Ang galing ng sistema ng dry sa pagpupunla. Sundan nyo po yung protocol natin at baka magustuhan nyo po siya. Kasi ang maganda rito, oh, yung individual na isang piraso, halimbawa isang piraso yan, oh, isang piraso, itatanim natin, ay buhay siya. Ang ganda, oh. Ganda ng ugat, oh. The best